At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga si full spoiler o si summary ni chapter 1095. Pero ayan bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at paki-follow na rin guys itong si Facebook natin. So para sa mga updates at saka sa ibang mga animes na trip nyo pa. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga natin yung simulan sa pagsaksak ni Bonnie dito kay Saturn. Dahil dito ay etong mga Vice Admirals ay naghahanda na para tulungan sana etong si Saturn. Pero etong si Saturn pinigilan etong mga Vice Admirals at sinabi na stay put lang muna etong mga Vice Admirals na to. Kasi nga kaya naman daw ni Saturn na ilagan etong pag-ataking ginawa sa kanya ni Bonnie. Pero hindi niya nga lang ginawa. But then ay dito na nga hinugot ngayon ni Saturn etong espada dyan sa may dibdib niya. At sabay nito ay nawala na rin yung dugo dyan kay Saturn. So parang magic lang. But then pagkatapos niyan ay etong si Saturn nga ay dito na nagsimulang umatake. At inatake na ngayon dyan etong sila Sanji at saka etong si Bonnie. Sa pamamagitan naman ng paglabas ng aura mula dito sa may mata ni Saturn. At then pagkatapos niyan ay parang may tumama nga na something dito sa ulo ni Sanji at saka nga ni Bonnie. Pero hindi sumabog yung ulo ng dalawa na to. So hindi katulad dun sa Marino na napatingin sa mata ni Saturn tapos bigla na lang sumabog yung ulo. Pero pagkatapos nga niyan ay dito etong si Kizaru naman humingi siya ng tawad dyan kay Saturn. At etong si Saturn sagot lang siya. Ang sabi niya nga dyan kay Kizaru na ang bagal ng pagtatrabaho ngayon ni Kizaru. So dito kasi etong si Kizaru nakakapagsalita siya pero ganun pa rin, hindi pa rin siya makagalaw, lagpak pa rin siya dyan sa may lupa. Pero pagkatapos niyan ay etong si Saturn tuloy pa rin siya sa pag-atake dahil dito naman ay tatapakan niya na etong si Luffy. Pero to the rescue nga dyan etong si Franky at bigla niya ngang in-stretch etong kamay niya para iligtas dyan etong si Luffy. Pero sa kabilang banda ay etong ngang sila Sanji, si Bonnie, etong si Dr. Vegapunk at kasama na etong si Luffy at saka si Franky. Biglang hindi sila makagalaw ngayon at dahil naman yan sa misteryosong kapangyarihan nga raw neto ni Saturn. So dito itong si Luffy ay conscious naman yan pero wala raw yan sinabi o sinalita dito sa chapter na to. Pero etong si Dr. Vegapunk dahil nga sa biglang hindi sila nakagalaw ngayon dyan kaya ang sabi niya kung hindi yan dahil sa kapangyarihan ng science yan ay dahil nga sa kapangyarihan o sa ability ng Devil Fruit neto ni Saturn. But then pagkatapos niyan ay dito na nga biglang granab ni Saturn etong si Bonnie at bigla yung piniga, biglang in-squeeze etong si Bonnie. At etong si Bonnie ang sabi niya ngayon dito kay Saturn siya raw yung pumatay dyan sa tatay niya na si Kuma. At so dito na papasok ngayon etong ang flashback patungkol kay Kuma. At dito ay nung bata pa etong si Jewelry Bonnie ay ikinukwento sa kanya ni Kuma yung patungkol dito kay Nika. At dito nga ay biglang ginaya pa ni Kuma yung drum rhythm sound neto ni Nika at nagsayaw dyan etong dalawang mag-ama na to. So kasabay niyan ay dito ikinuwento nga o sinabi ni Kuma kay Jewelry na gusto niya na maging katulad ni Nika, isang hero na kung saan nagpapalaya ng mga tao ganyan. But then ay pagkatapos nito ay balik na nga dito sa present at etong si Saturn ngayon ay nabanggit niya na nga rito na si Kuma ay kabilang yan dito sa Buccaneer tribe o sa Buccaneer race. At etong mga tao na to ay nakakumit nga raw yan ng crime during doon sa past. At seemingly itong mga Buccaneer ay meron din silang dugo ng mga giants kaya naman malakas daw itong mga Buccaneer na to. Pero pagkatapos niyan ay flashback ulit at punta ngayon dito yan sa may Sorbet Kingdom na 47 years ago yung nakakalipas. At dito ay nabanggit na yung tatay nga ni Kuma ay isang Buccaneer pero yung nanay naman ni Kuma ay isang normal lang na babae, isang normal na tao lang. So itong si Kuma, pinanganak lang siya sa isang normal na family. Pero ang nangyari dito, yung blood test na ginawa kay Kuma ay nalik yan sa isang world government agent na nandoon sa hospital. So kaya ang nangyari ay etong buong pamilya ngayon ni Kuma ay kinuha yan, kinapture yan at dinala dito sa may Marijua at ginawa silang slaves dahil nga sa
sa lakas na tinataglay nila. So particularly dito sa tatay ni Kuma. Pero dito na nga rin namatay itong nanay ni Kuma. At sa pagkakamatay ngayon ng nanay ni Kuma ay dito na ikinuwento ng tatay ni Kuma sa kanya yung patungkol na nga dito kay Nika. So dito ang sabi nga ng tatay ni Kuma, itong legend o itong alamat ni Nika ay talagang ipinapasa yan, ikinukwento yan sa bawat miyembro ng Buccaneer race. At then ay pagkatapos niyan ay dito na nga sinimulang gayahin ng tatay ni Kuma yung drum rhythm sound neto ni Nika at nagsimula na nga siyang magsayaw. Pero habang nagsasayaw nga itong tatay ni Kuma ay bigla na lang itong Celestial Dragon binaril sa ulo itong tatay ni Kuma dahil nga sa ingay daw na ginagawa niyan. So talagang napakasalbahe ng mga Celestial Dragons na to. Pero pagkatapos niyan ay dito na ikinuwento ngayon yung patungkol sa mga Celestial Dragons na to. At so now, itong mga Celestial Dragons na to, 38 years ago, ang ginagawa nila ay buwababayan o umaalis yan sa Marijua at naghahanap sila ng isla na kung saan ay hindi affiliated dito sa world government. At sa isla na matatagpuan nila, dyan nila nire-release ngayon itong mga pasaway nga raw na mga slaves. At pagkatapos nila ma-release yan doon sa isla na nahanap nila, ay dyan nila pinapatay ngayon itong mga slaves na to kasama na yung mga tao na nakatira doon sa isla na yon. At then pagkatapos nilang ubusin, patayin lahat ng mga nakatira dyan sa isla na napili nila, ay aangkinin na ngayon ng mga Celestial Dragons na to yung isla na napili nila. So ang tawag sa ginagawa na yan ng mga Celestial Dragons na to ay human hunting game. So ganyang katindi, ganyang kalala itong mga Celestial Dragons na to. At so now, 38 years ago, ang napiling isla ng mga Celestial Dragons na to ay walang iba kundi eto na nga yung God Valley. So itong God Valley ay punong-puno nga raw yan ng valuable resources. Pero naiinis nga itong mga Celestial Dragons dahil isinama pati itong God sa pagpapangalan sa isla na yan. But then, etong hari ng God Valley ay sinubukang pigilan itong mga Celestial Dragons sa binabalak niyang gawin. But unfortunately, etong si Figureland ay pinatay naman itong hari ng God Valley na to. At so dito nga ay sinabi na yung palaro ng mga Celestial Dragons nung taon na yan ay hindi pa naman yan ginaganap. Pero inaasahan na nila dyan na etong si Figureland Garling, siya yung magiging champion sa palarong gagawin. At ayun nga ang dagdag pa rito na talagang poging-pogi nga raw etong si Figureland. At kamukha niya talaga itong si Shanks nung kabataan niya. At ayun, hindi pa nga ganito na pamun yung beard ni Figureland dyan. But then ay pagkatapos niyan ay dito nga sa may God Valley ay makikita nga rin daw dyan itong si Saturn. At yung itsura ni Saturn dito ay ganun din kung ano yung itsura niya ngayon. Parehas na parehas lang 38 years ago yung nakakalipas. Pero dito nga ay inireport lang kay Saturn na nakatakas nga raw, nakawala itong batang Buccaneer. So si Kuma yan. At din ay pagkatapos nga niyan ay balik na nga dito sa past ni Kuma na makikita nga natin na kinakaladkad nga yan ng dalawang slaves. So eto yung sa may nakaraan nga, yung sa flashback na nakita neto ni Kuma tuloy ni Bonnie doon sa laboratory ni Dr. Vegapunk. So kasi nga diba etong si Bonnie nakita niya yung past ni Kuma doon sa laboratory ni Dr. Vegapunk. Pero biglang naputol yun, biglang nakat. At so now, eto ngayon yung continuation niyan. Pero dito ay pinapakita nga diba na may kumakaladkad na dalawang batang slaves dyan kay Kuma. At yung slaves na yon ay etong si Ivan pala at yung kasama niya dyan ay isang batang babae nga. So dito sinasabi na parang ganito, yung kasing edad lang yung itsura ni Tama, yung kasama dyan ni Ivan. At yung itsura dito ni Ivan ay parang ganito rin daw yung sa magandang babae, itong si Ivan dyan. At so dito, itong si Ivan, medyo kinakausap niya itong si Kuma. At ang sinasabi niya nga dyan na siya gusto niya magpatuloy sa buhay. Pero itong si Kuma, ano nga raw ba yung balak niyang gawin dyan sa buhay niya? But then ay pagkatapos niyan, is yan guys, so hanggang dito lang itong full spoiler natin na to. At ayan ay kapag lumabas na yung sa full chapter naman ito ni 1095 ay ipepresent ko na lang kaagad sa inyo yan. At ayan ay huwag nyo nga pong kalimutan mag-iwan ng like at pakifollow na nga rin po itong si Facebook page natin. So yung link nyan ay nandiyan lang sa may comment section at saka sa may description. At yun pala, kung meron kayong mga reaction
o mga comment patungkol sa kung ano ba sa tingin nyo yung kapangyarihan nito ni Saturn, ay pa-comment na lang dyan sa baba at pipili na nga lang din ulit ako ng mga malulupit na idea nyo at iasama natin yan sa mga susunod na video natin. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.